Caps Farming. Ayan, magandang umaga mga ka-farmers. Maulan pa rin po dito sa aming lugar. Ayaw pong uminit. Iinit ng kaunting oras, makita nyo ulan na naman. So pakita ko po sa inyo itong ating in-spray sa damo, itong sayutian natin. So ayan po, medyo 2 days ko pong in-spray. Ayan, iba na po yung mga damo, natutuyo na sila. So ngayon ay mag-start naman tayong magpatik. Wala na po kasi tayong hihintayin, baka tubuan uli ng damo. Eh di mas mabuti po ay magtanim na tayo kaysa ang tumubo ay mga damo. Hindi ko na po pinaararo, patik na lang po kasi mabilis naman pong tarabahuin are. So nag-stop na po ako, bali naka 2 plat na tayo. Kailangan mabuti tuloy-tuloy ang trabaho. Wala po kasing ubos ang trabaho mga ka-farmer. Kaya ayan, sa abutin na naman tayo ng damo, edi patikin na po natin. At damobo ay gulay. At ano po tayo. Meron pa po kasi akong buto ng sitaw at saka pipino. Kaya yun na rin po yung itatayin natin. Tuloy po trabaho. Ito naman po ay mayabo kasi may durog po agad siya o pino ang lupa. Maganda po, durog agad ang lupa kaya mabilis pong patikin. Hindi po kagaya sa ibang lugar na matigas ang lupa. So dito po sa amin ay maganda ang lupa, kaya magandang magtanim ng mga gulay. Alam niyo po mga ka-farmers, yung mga nagtatanong kung bakit pa halang yung ating ginagawang iras, hindi pa ayon. Kasi po para po hindi masyado mahirap ang kilusan. Isa pa po ay pag maulan ay madadala po ng mga tubig ulan ang mga lupa kung paayon pa ano, kasi po ay slope or tagilid ang ating area ng lupa. Halimbawa ito'y tagilid, so pag ganun din po ang pag umulan po mapakahirap pong kumilos, madudulas. Kaya ganun po yung ginagawa natin mga ka-farmers. Yan. Hindi natin iaayon doon ayon sa kanyang hugis ng lupa. Kailangan ikokontra po natin para at least hindi masyado mahirap kilusan. Yan. So hindi na po natin inalis yung mga nanubong sayote. Ayan o. Kasi nga po ay mga 1 buwan lang, bubunga na po siya. At aayusin na lang po natin ang balag nito. So ayan po mga ka-farmer, ang kagandahan ng pag in-spray po natin ang ating mga damo ay hindi na po tayo magtatabas o kagaya niya mga patay na o ang mga damo. Kaya pwede na natin linisin. So nakasave po tayo sa paglilinis, sa pagtatabas ng ating taniman. Kahit so umuulan ay tuloy ang trabaho. Yan. Ngayon po ay magtatanim na tayo dito ng pipino. Ito po yung pananim na pipino. Ayan. Yan po ay variety ko ay Jackson, gawa po ng S-West.
So dalawa-dalawa po ang gawa natin. Dalawa kada balon ay dalawa po ang gawa para reserve po yung isa, kasi nga po hindi natin sure kung lahat ay tutubo, kaya kung dalawa-dalawa kahit papano ay maganda siyang tingnan. Kaunting tabon, okay na po yun, kasi baka hindi tumubo pagka napalalim o maraming tabon. Ayan po mga ka-farmers, ito naman po ang kasunod na itatanim, sitaw, makisig. Yan. Ayan po si Camino, ang manager ni Lantoy. Magandang morning. Namamasyal po ang ating bossing. Ganito na, lalapad ano. Oh, di ganyan na mangyayari sitaw pipino, sitaw pipino. Ayos nga. Pwede naman pagsabayin yun. Oo, para dalawang haharbisin. Sa amin, pipino tsaka Sitaw. sitaw. Ganyan din. Ganyan din. Sa Malinaw. Ibig sabihin na salitan o sama-sama? Sama-sama. Oo. Maganda naman tingnan pag sama-sama eh. Kaysa yung Pero ganyan. mas gusto ko yung ganito. Salita na gano'n. Ay gawa ng makikita, may bunga rin kabila. No. Dapat ay gano'n. Ano? Nakakatuwa rin na pagka marami kang haharbisin na, ibig sabihin may pipino na, may sitaw pa. Oo. Oh. Pareho naman nagapang. Oo. Yeah. Ayos na bang. Ganda ng tubo. Malapad ang dahon. So, halos 100 dangkal lang po yung gawa ko sa sitaw, pero yung pepino ay 2 dangkal lang layo ang pagitan po. Ang sitaw ay bali 1 dangkal lang, kasi medyo hindi naman po malalapad ang dahon ng sitaw kaysa sa pepino, kaya 1 dangkal lang po ang gawa ko. Sa pepino po ay medyo malayo-layo. Kailangan kasi ang lalapad po ng dahon nila. Ayan, dalawa-dalawa po ang nilalagay natin sa isang balon. Ayan. So, kaunti lang po ang tabong para po mabilis silang tumubo. Kasi pag napadami ang tabon ay pag minsan po ay hindi po tumutubo. Po, natapos na nating tamnan. Yan po, natapos na nating tamnan. So ngayon ay maglalagay naman tayo ng ipot. So pwede pong pagkatanim nyo ay pwede nyo nang lagyan ng ipot para habang hindi pa ho siya tumutubo, at pagtubo niya ay makakakuha na siya ng pataba na ipot. Tama na po yung mapaamuyan lang po ba. Yan natin. Konti-konti lang po. So ayan, natapos na po natin lagyan ng ipot. So basta ganun po ang technique. Pagkatanim nyo ng inyong mga tanim
pwede nyo na lagyan ng ipot para pag tubo niya ay nakukuha na niya ang mga pataba. Yun. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po.